Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Ligaya Bernardo and family, Ligaya Berdonado and family, Eduardo and Jen Mendoza, Hil Santo Domingo and family, Henia Hermar and family, Santa Maria family, Juanita Bonifacio, Ruby Casas and family, Cesar Paloso, S.K. Mark, Christian Marquez and family, Mirna Pajardo, Jasmine de la Cruz, Cecil de la Cruz, Jas Mateo, Banji Villegas, Federico Ramos and family, Pearly Mendoza, Antonio Mendoza, Nilo Endelia and family, Aurora Snell, Remedios Carino, Sevilla King Lee and family, Dr. Ronel Lee, Edith Perez and family, Elioran family, Lopez family, Gloria Helera and family, Maria and Obet Eduardo, Mr. and Mrs. Emmer and Sally Santo Domingo, Cunanan family, Unlayo family, Virginia Borsena and family, Dr. and Dra. Rene Villarreal and family, Renato and Maria Lourdes Contreras and family, Mr. and Mrs. Mario Gregorio and family, Mr. and Mrs. Ignacio Magtibay, Vivian Salon, Alaysa Martiza Aspiras, Sofia Isabel Fabian, Yuan Gerard Fabian, Kyle Gerard Fabian, Maria Cassandra Isabel Fabian, Judith Del Rosario, Arnold Joseph Fabian, Mr. and Mrs. Israel, and Eloisa Estacio and family. Para sa natatanging kahilingan, ni San Pablo family, J. and Aurora Ignacio and family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette Del Rosario, Ginaline Rosuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Rene Santiago and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Carriaga, Digna Casas, Sophia Lucio and family, Andy and Perla Marquez, Mary Grace Dizon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Abelardo Tuason Jr., para sa ligtas sa paglalakbay ni Numencio and Daisy San Diego, para sa magang paggaling ni Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Joy and Kate, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu Felisa Lorca, Rita and Chodora, Rupo Gulinaw, Ricardo and Pete, Portia Margarita Nicolas, Ismael Antonio, Mason Luis, Gilbert de Guzman, Marisa Batumbacal, Herosa Mariano. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Locadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Federico, Cesinando, Librado, Tony Di Guzman, Rosa Pascual, Mary Rose, Leonardo, Ignacio, Dolores, Saturnino, Leona, Juliana, Leonardo, Christopher, Generoso, Gualberto, Apolonio, Mercedes, Eugenia, Jeffrey, Jocelyn, Arsenia, Manolito, Venancio, Juanito, Elvira, Jesus, Lourdes, Erlinda, Victoriano, Socorro, Arsenio, Graciela, Feliciano, Simeona, Rosalinda, Maria Francisco Nicolas, J. Caleb, Aldrin, Jesus Sr., Tarsiana, Anacorita. Ngayon po ay 17 ng Enero, kapistahan ng Santo Niño, Holy Childhood Day, Week of Prayer for Christian Unity. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinananahanan ng Diyos. Inaalala ng kapistahang ito ang pagkakaloob ng imahen ng Santo Niño sa unang binyagan sa Pilipinas. Sa liturhiya, ang kapistahan ng Santo Niño ay natatangi sa Pilipinas. Inaalala nito ang pagdating ng Kristyanismo at unang binyag na ginanap sa ating bansa. Gayun din,
ang samahan ng misyon para sa banal na sanggol sa pag-aabuloy sa lahat ng misa para sa gawain ito. Ngayon ang simula ng isang linggong pananalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano na matatapos sa Enero 24. Sa susunod na linggo, dalhin ang Biblia para mabasbasan. Turo ng simbahan, sa unang binyag, dinaraha Humabon at Reyna Juana at mahigit na 800 pa noong April 14, 1521, niyakap ng mga Pilipino ang pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ng Santo Niño ay sinasabing munting regalo sa araw na iyon kay Reyna Juana, na siya ngayong kinikilalang pinakamatandang imahen ng Panginoong Hesukristo sa Pilipinas. Ang munting punla ng pananampalataya mula noon ay nagkaugat at yumabong sa pagsisikap at pangangalaga ng mga praileng misyonero. Magsitayo po lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño, na kapistahan din ng ating parokya, alalahanin natin ang malaking papel ng Santo Niño sa pag-uugat ng pananampalataya sa puso nating mga Pilipino. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Dakilang Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaas sa papuri sa Diyos, sa kaitaas sa papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Tahimik nating ilahad ang ating mga dalangin ngayon. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang pagkumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías na ang pagsilang ng sanggol na lalaki ay nagdulot ng liwanag at katuwaan sa mga tao. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas
Sa ikalawang pagbasa, ginaganyak ni Apostol San Pablo ang mga taga-Efeso na magpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ating tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatok niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayin lumapit sa akin ang mga bata, huwag silang sabayin, sapagkat sa mga tulad nila,
nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa pagkakas sa maliit na bata, ay hindi mabilang sa pinaghaharian niya. Kinalo ni Jesus sa mga bata, pinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo na po lahat. Minamahal namin Father in Angelito Santiago, ang ating Koro Paroko, ang ating Hermano Mayor, Pete Bitanggol, at ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Tunay ngang natatangi itong pagtitipon natin ngayon. Hindi lamang po sapagkat ngayon ay araw ng Panginoon, ang araw ng linggo, ang dakilang araw ng pagpapahayag at pagpapalalim natin ng pananampalataya. Ngayon ay ang ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ngunit para sa atin sa Pilipinas, ngayon po ay isang natatanging pagdiriwang. Ngayon po para sa atin ay ang kapistahan ng Santo Niño o ang banal na sanggol. At narinig po natin kanina kung bakit ang banal na sanggol ay natatanging patron ng Pilipinas. Ito'y sapagkat ang Kristyanismo nang dumating sa ating bansa, ang katangi-tanging tanda nito ay ang imahe ng Santo Niño. 500 taon ngayon sa taong ito na ating ipinagdiriwang ng pagdating ng pananampalataya rito. Sapagkat ang mga Kastila ay dumating dito noong 1521 at dala nila ang pananampalataya. At sa pagbibinyag sa reyna at hari at sa mga 800 mga taga-Pilipinas, ipinagkaloob nila ang isang alaala at ito ay ang imahen ng Santo Niño. Kaya para sa atin, tunay ngang ang Santo Niño ay isang natatanging pag-alaala sa pananampalataya na ibinahagi sa atin ng mga Kastila. At para sa inyo, dito sa parokya ng Santo Niño sa Parada, mas natatangi ang araw na ito. Bilang isang sambayanan, ngayon ay nagdiriwang kayo ng 72 piyesta ninyo. Sapagkat ang inyong patrong hinirang o ang hinirang para sa inyo na patron natin ay ang Santo Niño. Kaya mga kapatid, kilalanin natin ang dakilang ipinapahayag sa atin ng Santo Niño. Sa ating pananampalataya, ano ang kahulugan para sa atin ng banal na sanggol? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon. At dahil dyan, tingnan natin ang dalawang mahalagang ipinagdiriwang natin na bahagi ng ating pananampalataya. Ang Santo Niño ay walang iba kundi ang manunubos na isinugo ng Diyos para sa atin upang iligtas tayo at palayain mula sa kadiliman ng kasalanan. At ang tagapagligtas na ito ay hindi lamang basta kung sinong tao, kundi siya ay isang isinugo ng Diyos na sa laki ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay siyang hinirang niya upang maging tagapagligtas natin. At siya na yung Diyos anak, totoong Diyos. At ang totoong Diyos
ay naging totoong tao bilang ating tagapagligtas. Siya'y naging totoong tao, hindi lamang siya nagpanggap, nagkunwari na isang tao. Siya'y naging isang taong totoo. At yan po ang isa sa mga ipinagdiriwang natin sa kapistahan ng Santo Niño. Si Jesus na tagapagligtas natin ay naging isang sanggol, naging isang bata, sapagkat siya'y taong totoo. Kaya isa sa mga itinataguri natin kay Jesus bilang ating tagapagligtas ay siya ay anak ng tao, Son of Man. Maaaring madalas natin ginagamit ito, si Jesus ay anak ng tao. Pero unawain natin ang kahulugan niyan. Ang kahulugan po niyan ay si Jesus ay anak ng tao, kaya siya ang uwaran ng lahat ng mga tao. Si Jesus ang uwaran natin sa ating pamumuhay. Kaya sa pagliligtas sa atin ni Jesus at sa pagtanggap natin ng kanyang pagliligtas na yan, kinikilala natin na tayo bilang mga tao ay dapat na tumulad kay Jesus na tao. At pangalawang ipinapahayag sa atin, si Jesus bilang tao ay naging isang sanggol, naging isang bata. At sa banal na kasulatan, ang kahulugan ng isang bata, kagaya ng ipinahayag sa atin sa Ebanghelyo, ay ang tayo ay nagiging isang pinaghaharian ng Diyos. Narinig natin kung paanong dinala kay Jesus ang mga bata. Nagalit ang mga alagad sapagkat maaring manggulo lamang sila. Nang maramdaman nito na Jesus, sabi niya, huwag ninyo silang pagilin. Palapitin ninyo sila sa akin sapagkat sa mga katulad nila, sa mga bata, nagahari ang Diyos. Kaya ang isang sanggol, ang isang bata ay larawan ng pinaghaharian ng Diyos. Sapagkat ang isang bata po, at tayo karaniwan ay tuwang-tuwa sa mga bata, sapagkat ang mga bata ay laging matamang nakikinig sa mga nakatatanda, lalo na sa kanilang mga magulang. Ang mga bata karaniwan ay masunurin sa kanilang mga magulang. Nabubuhay sila at ito ang sinisikap nilang madama dahilan sa kanilang mga magulang. Kaya tayo rin bilang mga mananampalataya ay dapat na maging tulad ng mga bata. Dapat nating kilalanin na tayo ay nakasalalay sa ating buhay sa Panginoon Diyos. Kaya tayo ay dapat na laging nakikinig sa mga sinasabi sa atin ng Diyos at tayo dapat na laging sumusunod sa Kanyang kalooban. Sa ganyang paraan, tayo ay pinaghaharian ng Diyos. At katulad ng dinarasal natin na itinuro ni Jesus, mapasa amin ang kaharian mo. Maghari nawang lagi ang Panginoong Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, magpuri tayo ngayon sa Diyos at pasalamat natin siya sapagkat tayo naging isang sambayan ng Kristiyano. Hindi lamang dahilan sa ang ating bansa ay binahagi na ng pananampalataya ng mga dayuhang taga-Espanya. Hindi lamang sapagkat ang parokya natin ay humirang sa banal na sanggol bilang ating patron, kundi sa ating pananampalataya, katulad ng sinasagisag ni Jesus na naging sanggol at bata, tayong lahat ay dapat na matulad sa mga bata. Nagpapahalaga, kumikilala sa Diyos na laging pumapatnubay sa atin at laging inaalam ang kanyang kalooban upang ito ay ating maisabuhay. Sa ganyang paraan, mga kapatid, tayo ay magiging tunay na mga katulad ni Jesus. Kung paanong sabi nga ng isang santo, si Jesus ay naging tao. Si Jesus ay ang Diyos anak na naging tao upang tayong mga tao ay maging mga anak ng Diyos.
Yan ang sikapin nating ating maisabuhay. At lalong-lalo na ngayong ipinagdiriwang natin ang 500 taon ng ating pananampalataya dito sa Pilipinas. Katulad ng sinasabi, binahaginan tayo ng pananampalataya, kaya ibahagi natin ito sa iba. Ibahagi natin sa ating pamilya. Ibahagi natin sa mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan. Ibahagi natin sa ibang mga tao na hindi pa sumasampalataya. At narinig din po ninyo kanina, ngayon ay simula rin ng linggo ng ekumenismo. Bilang mga Kristiyano, tayong mga Katoliko ay isa lamang sa mga grupo ng mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano na hindi Katoliko. Kaya tayong mga Katoliko dapat sikapin natin, gawin natin ang ating makakaya, ipanalangin natin na magkaisa ang lahat ng mga Kristiyano, ang mga Protestante, ang mga Aglipayano, yung ibang mga Kristiyano na hindi Katoliko, sapagkat si Jesus na ating tagapagligtas, dulot niya sa atin na yung pagkakaisa. At yan ang isang tanda ng tunay na simbahan, ng tunay na pananampalataya. Kaya mga kapatid, bilang sambayanan na kumikilala sa katangi-tanging kahulugan ng Santo Niño sa buhay natin, sikapin nating laging magpuri at magpasalamat sa Diyos sa buhay ng kahulugan ng Santo Niño, si Jesus na Diyos na naging tao at anak ng tao. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay minsang naging isang bata upang ipakita ang dangal at halaga ng pagiging bata. Halina't ilapit natin ang ating mga kahilingan para sa mga bata. Ating itugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magkaroon ng mabuting pag-uunawaan, ang mga magulang at mga anak, ang mga nakatatanda at mga bata, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong mga di pinagkalooban ng anak ay magtiwala sa Panginoon at maging mabunga sila sa ibang paraan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nawalan ng anak ay makatagpo ng lakas at pag-asa sa Ninyo Jesus, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga kumikitil ng buhay ng mga walang malay na sanggol ay mabuksan ng isipan na ang buhay ay mahalaga, simula pa lamang sa paglilihi, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga batang lansangan, mga palaboy at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan ay makatagpo sa ating pamayanan ng tunay na pag-ibig,
Dumalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang aming panalangin. panalangin. upang ang mga bahay ampunan na kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, ang Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, at Nazareth Home for Street Children, at ang bahay at yaman ni San Martin ay ating matulungan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ng ating parokya, yung mga naririto, yung mga hindi nakarating ngayon, at yung mga hindi nagsasabuhay ng kanilang pananampalataya upang sa tulong ng Santo Niño ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y tunay na maging malapit sa Diyos na ating Panginoon at Ama. Panginoong Jesucristo, dinggin ang aming panalangin para sa iyong bayan, lalo na para sa maliliit at mga bata, sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sama po sa ating panalangin ang kaarawan ni Julieta Garcia. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran at ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong masanganak ang pagkakataon upang ang pagkatao naming alangan at hamak kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makaansalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at ang mga Obispo at anang kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon ni lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito sa Jesucristo, ang Diyos Anak na isinilang na mahal na Birhen Maria bilang ating tagapagligtas. Mapapalad tayo ngayon nagkakatipon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling gagaling na. na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang
mawalay ako sa iyo. Amen. Isang anak, isang gabay, isang lakas sa pag-ibig na kapal. Magpapakumbaba at pagmamahal sa isa't isa ang tinuro ng batang nilikha. Sa pusmos, laging pustos na pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Isang lingkod, walang pagod, isang batang nilikha ng Amang Diyos. Sa Niño, minamahal namin, sa Niño. Marami pong salamat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa missionero sa simbahan sa Banal na Sanggol o Holy Childhood. Kaya ikot na po natin ang ating basket. At habang pong inikot po natin ang ating basket para po sa ating second collection, inayaan po natin ng Fiesta Committee 2021 po para sa kanilang pasasalamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Fiesta! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Sa araw po ito ng kapistahan ng ating mahal na patron, Santo Niño, lubos po ang pasasalamat, lalong-lalo na sa ating bisitang Bishop Deo Iñiguez. Palakpakan po natin siya. At ang araw po ito ng kapistahan ay hindi magiging makabuluhan, kundi sa tulong ng maraming tao, sa bagamat pandemya, sila po ay walang sawang tumulong upang may sakatuparan ang ating misyon dito. Pinasasamatan po natin ang ating ibang kaparian na sa mga nobena, misa, ay nandirit po si Father Per, si Fernando Conor, si Father Paul. Yung pong ating committee na nagsagawa ng lahat ng preparasyong ito, lubos po aking pasasalamat kay Sister Eloisa de los Santos. Naku, wala pong tulog yan sa pagpreprepara ng ating mga kailangan. Si Brother John Mendoza, Asang Kabro, maraming salamat. Brother Elmer Santo Domingo, siya po yung pinakamayaman sa atin, siya po yung treasurer. Si Papangulo Jun Dulay, maraming salamat. Si Brother Francis Juan, si Brother Jojo, Joselito Mendoza Jr. Pati po yung ating 4 na kapitan ng barangay, maraming salamat po. Hindi ko na po sasabihin, kilala niyo naman sila. Maraming salamat po sa tulong at assistance na pinagkaloob niyo sa atin. Ang ating pong Execom, naku, maraming salamat po sa inyo. Yung pong PPC, siyempre, yan ating pinaka-head na organisasyon. Ang ating pong choir, naku, maraming salamat po sa inyo. Pinasigla niyo ang ating pagdaraos ng misa at sa loob ng mga nobena, kayo pinandirian, nagbibigay kasiglahan sa ating mga misa. At higit sa lahat po, ang ating pinakamamahal, ang ating Cura Paroko, Father Angel Santiago. Palakpakan po natin siya. Kapangulo, meron ka pong pasasalamatan?
Maraming salamat, Pangulo. Gusto rin naming pasalamatan lahat ng mga sub-parishes coordinators, mga samahan ng parokya. Maraming salamat po. Lahat ng gumanap sa ating nomenaryo at araw ng kapistahan, Laycom, Lay Minister, altar servers, choirs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa apat na XO ng mga barangays at mga barangay tanod na gumanap sa kanilang tungkulin sa kapistahan, maraming salamat po. Sa nag-ayos ng flowers at simbahan at nag-donate ng mga flowers, Sister Divine Nicolas and family, maraming salamat po. At kay Brother Beds na nag-ayos ng simbahan, maraming salamat din po. Happy Fiesta. Thank you very much. Bago ko po malimutan yung aking mga kapwa KC, maraming salamat po sa inyong suporta at sa ating kapistahan. Sasabihin ko po, maraming salamat po sa lahat na inyong ginawang paglingkod po sa ating mga kapistahan. Siguro, lulubos ko ng pagkakataong ito sa huling piyesta ko po dito sa ating parokya. Nagsimula po ako noong 2018 bilang yung pura 2017. Sa 2018 po Fiesta Committee. Sa panguna po ni Kuya Willie, ni Kuya Ray. Sa 2019 po ang KC. At ang kailang vice po ay ang ministry. Sa 2019 ay ang KC nga po. At 2020 ang mga music ministry. At ganyan po ang ating mga lay ministers. Salamat po sa inyo lahat, sa inyong pakikibahagi, sa mga proyekto po na hindi natin mabilang. Alam na po ito ng Panginoon at siya po magbabalik sa inyo sa lahat ng inyong ginawang pagsikap upang lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagsasalin. Tinatawag ko po dito ang Pangulo po at Pangalawang Pangulo. At tinatawag ko rin po ang Pangulo ng Lectors, Commentators. Sila po ang maging Fiesta Committee 2022. After po ng final blessing, kakantayin po ang hymn sa tunin niyo with action song po. Tapos po, lahat po tayo meron nakahandang pagkain, nakapak na po yun. Iabot na lamang po sa inyo. Plus, meron din po diyang bicho-bicho, iabot na lang din po sa inyo. Pumila lang po tayo na may distansya. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo't nabuhay laging kaysa ng ating mahal na patron, ang banal na sanggol. Salamat sa Diyos.
iyo, mahal naming Santo Niño. Patuloy kami magsusumamo sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. O mahal naming Santo Niño. Upang ang bayan namin maligtas sa kapahamakan, taglay namin pag-ibig mong walang hanggan. Mga hiling namin sa'yo'y binibigay, kaya buhay namin ngayon'y matiwasay. Salamat sa'yo, mahal naming Santo Niño. Patuloy kami magsusumamo sa'yo. Pangako namin laging susunod sa'yo. Pangako namin laging susunod sa'yo. O mahal naming Santo Niño, pagtawag namin agad mong pinakikinggan. Dalangin namin ay aming kaligtasan. Salamat sa iyo, mahal naming Santo Niño. Patuloy kami magsusumamo sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. Salamat sa iyo, mahal naming Santo Niño. Patuloy kami magsusumamo sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. Pangako namin laging susunod sa iyo. O mahal naming Santo Niño. And God is good! All the time! Palakpakan natin ang ating mahal na Santo Niño. Naya po Fiesta Committee, isang picture taking lang po with the Bishop. Fiesta Committee, picture taking po sa day lamang.